Alleluia, 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 Alleluia. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami dangal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang araw ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kaniyang ama. Ngunit sinabi ng kaniyang ina, "Hindi, Juan ang ipapangalan ko sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan," wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kaniyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kaniyang pangalan," at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat, naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang kaganapan ng pagsilang ni Juan Bautista. Kung napakinggan po nating mabuti, matatandaan natin na ang paglilihi kay Juan Bautista ay ibinalita ni San Gabriel Arkanghel kay Zacarias. Subalit, hindi siya naniwala. Nagduda siyang ito ay magaganap, kaya napakarami ng kaniyang katanungan sa anghel. Hindi niya lubos maisip na ang kaniyang asawang si Elizabeth, matanda na at paug pa, pwede pa rin magkaanak dahil sa katigasan ng kaniyang puso
at kawalan ng pananampalataya, ginawa siyang pipi at bingi. Subalit sa pagsilang ng anak ni Elizabeth, tinanong si Zacarias kung ano ang ipapangalan sa anak. Isinulat nila sa isang tableta, Juan ang kaniyang pangalan, dahil ito ang pangalang ibinigay ng Diyos sa kanilang sanggol. Kaya noon din ang kaniyang tenga muling nakarinig at ang labi muling nakapagsalita. Dahil dito, siya ay nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Ang pangalan pong Juan ay galing sa wikang Hebreo na Yohanan, na ang kahulugan, ang Diyos mapagpala. Sinasabi po ng marami na ang iyong pangalan ay ang iyong pagkakakilanlan. Kaya nga si San Juan Bautista ay tanda ng pagpapala ng Diyos sa magulang nitong si Zacarias at Elizabeth, matapos ang napakahabang panahon ng paghihintay at minsan kawalan ng pag-asa. Sa bandang huli, pinagpala pa rin sila ng Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, kagaya ni Zacarias, sa napakadaming pagkakataon, nawawalan agad tayo ng pag-asa kapag hindi natin nakukuha agad-agad ang ating mga pangarap sa buhay. Minsan, nawawalan tayo ng gana kapag hindi sumasang-ayon ang takbo ng panahon sa ating mga gusto. Minsan naman, naiinip tayo, naaatat tayo, nasagutin ng Diyos agad-agad ng oo ang ating panalangin. Sa kawalan ng pananampalataya, mabilis tayong sumusuko sa hamon ng buhay. Pero lagi nating tatandaan, kahit ilang beses na tayo'y hindi maging tapat, ang Diyos mananatiling tapat. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Sa maraming pagkakataon ng ating buhay, tayo ay hindi magiging tapat. Tayo ay magkukulang. Tayo ay mawawalan ng pananampalataya. Pero kahit dumating tayo sa mga puntong ganon, ang Diyos mananatiling tapat sa atin. Kahit ilang beses po tayo na magtampo sa Diyos, ang Diyos mananatiling umuunawa. Kahit ilang beses tayong lumayo, ang Diyos patuloy na maghihintay. Handa ang Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay. Basta makikipagtulungan lamang tayo sa Kanya at bubuksan ang ating kalooban. Pagmasdan ninyo, mula sa kawalan ng pananampalataya, si Zacarias nagkaroon ng ibayong pananampalataya. Kaya naman, siya ay pinagpala ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw, at ang pagpapala niya ay walang iba kung hindi si Juan Bautista, ang naghanda sa daraanan
ng Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung sa tingin ng tao, imposible, sa Diyos, posible, sapagkat Siya ay tapat sa atin. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil kalugod-lugod tayo, kung hindi dahil ang Diyos ay mabuti. Ang kabutihan ng Diyos lumalampas sa ating mga pagkukulang. Ang kabutihan ng Diyos pumupuno sa ating mga pag-uugaling baluktot at hindi tapat. Ang kabutihan ng Diyos ang pumupuno sa lahat ng ating pagkukulang. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sasagutin ng Diyos ang lahat ng ating panalangin. Kagaya ni Elizabeth at Zacarias, naghintay sila sa napakahabang panahon. Walang imposible. Sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin at kahilingan. Ang paanyaya sa atin, maghintay tayo. Taglay ang buong pananampalataya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.